Magandang umaga sa atin lahat mula rito sa Pilipinas at sa lugar ng DFC Singapore. Ang Panginoon ang patuloy nating papurihan sa umagang ito. Amen. Bagamat tayo ay malayo sa isa't isa, ang Diyos ang laging kumakatagpo sa bawat mga puso natin dahil higit ang kanyang banal na espiritu. Kaya sa umagang ito, tayo ay muli mag-aaral ng kanyang salita at patuloy tayong humingi ng karunungan, kaalaman at ng presensya ng Panginoon na lagi nating mararanasan sa kalagitnaan ng mensaheng ito. Amen? Kaya bawat isa ay naanyahan ko po magsibukas ng inyong mga Biblia. Sige po. Mula po sa Gawa. Bukas kayo sa akin. Sa Gawa 23 verse 11. Isang tagpo ni Pablo, amen, kung saan makikita natin na laging siyang kasama ng Panginoon. Amen? Sige po, magsibukas tayo ng ating mga Biblia, Gawa verse 23:11. Amen. At sabi po dito, ang aking pong babasahin mula po sa salin ng Biblia, ang salita ng Diyos. Gawa 23:11, kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, huwag kang matakot sapagkat kung paano ka nagpahayag tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganon din ang gagawin mo sa Roma. Amen? Tayo nga po muna ay manalangin. Amin Diyos, salamat Panginoon sa umaga ito. Patuloy po kayong sumama. Bigyan niyo kami ng karunungan, kaalaman Panginoon at bigyan ng kapahayagan ng iyong salita sa bawat isa. Mula Panginoon sa inyong Apostol Pablo o Diyos, patuloy kayo Panginoon bigyan kami Panginoon ng ugali o Diyos ni Pablo na sa bawat sitwasyon ng kanyang mararanasan ay patuloy kami maging mas matapang, maging mas masigasig Panginoon. Hallelujah. Samahan niyo po Panginoon ng iyong salita at maging pagpapala Panginoon to sa bawat isa amin. Maging sa lugar o Diyos ng Singapore, kayang patuloy o Diyos na sumama sa kanilang mga buhay o God. Hallelujah. Purihin kayo Panginoon sa umagang ito at patuloy namin kayo itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Sige po. Mula po sa ating teksto ngayong umagang ito, mula sa Gawa, verse 23:11. Amen. Alam natin, mula po sa salita ng Panginoon, ang sabi po dito sa 11, kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, huwag kang matakot sapagkat kung paano ka nagpahayag tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganun din ang gagawin mo sa Roma. Amen? So, ang pinakang title po ng ating mensahe sa umagang ito, magpakatatag ka, ang Panginoon ay kasama mo sa iyong misyon. Ulitin ko po, magpakatatag ka, ang Panginoon ay kasama mo sa iyong misyon. Amen po ba? Di ba? Hindi lang sa isang misyon, pag sinabing misyon, meron tayong pupuntahan, di ba? Meron tayong kailangang tawag dito, pupuntahan ng isang misyon, di po ba? Pero hindi sa ganung bagay, kundi sa sitwasyon ng ating buhay, lagi rin po sinasabi ng Panginoon at pinapaalala na magpakatatag tayo. Amen? Magpakatatag tayo. So, dito po, sa ating binasa, makikita po natin dito, kung babasahin po natin, yung pinakang background. Amen? Bakit sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo na sabi dito, huwag kang matakot. Amen? Kasi kung babasahin po natin, sige po, basahin po natin. Sabi po dun sa Gawa pa rin po, taas lang. Verse 23. Verse 6, sabi po dito, ng Gawa po. Nang makita ni Pablo na may mga Saduseyo at mga Pariseo roon, sinabi niya ng malakas sa mga miyembro ng korte, mga kapatid, ako isang Pariseo at ang aking ama at mga ninuno ay Pariseo rin. Inakusahan ako ngayon dahil umaasa akong muling mabubuhay ang mga patay. Nang masabi niya ito, nagkagulo ang mga Pariseo at mga Saduseyo
at nagkahati-hati ang mga miyembro ng korte. Verse 8, nangyari iyon dahil ayon sa mga Saduceo, walang muling pagkabuhay, hindi rin sila naniwala na may mga anghel o may mga espiritu. Pero ang lahat ng ito ay pinaniniwalaan ng mga Pariseo. Kaya ang nangyari, lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilang mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseo at mariin nilang sinabi, wala kaming makitang kasalanan sa taong ito, baka may espiritu o kay anghel na ipag-usap sa kanya. Verse 10, lalong uminit ang kanilang pagtatalo hanggang sa natakot ang komander na baka pagtulong-tulungan ng mga tao si Pablo. Kaya nag-utos siya sa kanyang mga sundalo na bumaba at kunin si Pablo sa mga tao at dalhin sa kampo. Amen. Makikita rin natin dito na sinabi sa salita ng Panginoon na si Pablo ay inaresto sa Jerusalem dahil daw po saan? Sa pangaral tungkol kay Jesucristo. Amen. Alam na natin ang background ni Apostol Pablo na talagang siya yung talagang lahat gagawin niya. Amen. Para lang siya ay makapaghayag ng salita ng Panginoon. At hindi lang yon, hinarap niya ang Sanhedrin. Ano ba yung Sanhedrin? Ang konseho ng mga Hudyong pinuno. At nagkaroon ng mga tinding pagtatalo. Amen. Dahil sa kaguluhan, iniligtas siya ng mga sundalong Romano. Dahil alam natin si Apostol Pablo ay isang Romano. Sa gabing iyon, nang marahil ay sa pagod, nalulungkot, o nag-aalala si Pablo, nagpakita ang Panginoong Hesus upang palakasin ang kanyang loob. Amen. Yun po yun sa verse 11. Sinabi doon, nagpakita ang Panginoon kay Pablo. Ito sinabi niya, huwag kang matakot. Amen. Yun naman gagawin sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Sa kabila ng tayo'y maraming discouragement, diba? Nangyayari sa buhay, lagi tayong papaalalahanan ng Panginoon na huwag tayong matakot. Amen. Salita ng Panginoon yan, huwag tayong matakot. Dahil sabi nga po doon, yung sabi dito, at nang sumunod na gabi ay tumayo ang Panginoon sa tabi niya. Nagpakita ang Panginoon kay Pablo, di po ba? So dito, makikita natin na hindi iniwan ng Panginoon si Pablo sa gitna ng kanyang pagsubok. Di ba? Sa kanyang nangyayari sa panahong yon na siya ay nagkakaroon ng pag-uusig, talagang inano siya ng mga tao. Pero ang Panginoon ay nandyan. Hindi siya iniwan ng Panginoon sa gitna ng kanyang pagsubok. Ipinakita niya ang kanyang presensya upang palakasin ang loob ng kanyang likod. Diba? Sa presensya ng Panginoon, hindi siya talagang nagpakita, kundi yung presensya ng Panginoon kay Apostol Pablo. Amen? Ano po sabi dito? Sa Isaiah 41:10. Di po ba? Ito'y isang pinapaalalahanan tayo ng Panginoon lagi sa Isaiah 41:10. Sabi dito, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Amen? Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siyang makakapagligtas sa iyo. Yun ay salita ng Panginoon, hindi po ba? Pag sinabing huwag kang mangamba, ano man yan, may doubt ka man, di ba? Sinabi ng Panginoon, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Amen? Pag mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon, alam natin na yung pangamba natin, yung takot natin, pag pinagkatiwala natin sa Panginoon, diba? Ano ibibigay? Palalakasin tayo, di po ba? At hindi lang tayo palalakasin, tutulungan tayo ng Panginoon. Amen po. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siyang makakapagligtas sa iyo. Ang banal na Espiritu ang patuloy na sumasama sa atin. Kaya huwag tayong mag-alala, huwag tayong mag-isip, di po ba? Isip tayo ng isip, wala naman tayong nagiging magandang resulta, di po ba? Ano pang sabi doon? Sa Hebreo 13:5, sabi doon, yung talagang famous na sinasabi ng Panginoon, hindi kayo iiwan o pababayaan man. Di ba? Nangyari kay Pablo, hindi naman siya iniwan ng Panginoon eh. Ang presensya ng Panginoon talagang naranasan niya. Sinabihan pa siya, di ba? Huwag kang matakot sapagkat kung paano ako nagpahayag tungkol sa akin dito sa Jerusalem,
ganun din ang gagawin mo sa Roma. Amen? Talagang andun yung pagsama ng Panginoon kay Apostol Pablo na huwag kang matakot. Marami ka pang, hindi lang yan, hindi lang itong nangyayari sa'yo sa sitwasyon mo, kundi sasamahan pa rin kita. May gagawin ka pa sa Roma. Kaya ganun na lang yung sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo. Di po ba? Kaya, alalahan natin. Sabi nga po dito, kapag tayo ay dumaraan sa matinding pagsubok, ang Panginoon ay nanatiling kasama natin. Amen. Totoo po yun. Kung hindi mo man nararanasan na kasama natin ang Panginoon, pero ang Diyos, lagi kanyang sinasamahan. Feeling mo lang yon, di po ba? Feeling lang natin yon. Pero alam natin na ang Diyos ay lagi natin kasama. Amen? Kaya, huwag tayong matakot at hindi tayo iiwan ng Panginoon. Ano pang sabi dito? Sabi doon, kinagabihan nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, huwag kang matakot. Sabi pa dito, magpakatapang ka. Amen? Magpakatapang ka. Alam ni Jesus na kailangan si Pablo ng lakas ng loob. Dito sa binasa natin ay huwag kang matakot. Pero sa ibang salin po, magpakatapang ka. Amen? Dahil alam ni Jesus na kailangan si Pablo ng lakas ng loob. Kasi yun lang po, di ba, kailangan natin ng support system. Hindi natin kakayanin na tayo lang, di ba? Di po ba? At hindi rin sinabi ng Panginoon na hindi ka na mahihirapan. Hindi rin niya sinabi na wala ka magiging problema. Pero ang sinabi ng Panginoon sa atin, magpakatapang ka. Amen? Sa halip, sinabi niya, magpakatapang ka. Ano ba ibig sabihin ng magpakatapang ka? Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Amen? Huwag tayong mawala ng pag-asa. At higit sa lahat, magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Lagi tayong magtitiwala sa lahat ng bagay. Alam na natin yan na anuman nang nangyayari sa buhay natin, di po ba? Lagi tayong magtitiwala. Isang bagay na dapat natin gagawin, magtiwala sa Diyos at ipagpapatuloy yung paglilingkod. Nang discourage ka, nang hina ka na, ano nangyari, burnout ka na, magbabackslide ka na. Hindi mga kapatid, instead, lalo tayo magpakatapang. Amen? Sabi nga po sa Joshua 1:9, alalahanin mong palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang. Diba? Talagang pag nagpakatatag ka, magpapakatapang ka din. Amen? Yun yung isang paalala sa atin ng Panginoon. At sabi pa dito, huwag kang matakot o kaya'y manghina dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos. Laging sinasabi ng Panginoon na ako ang Panginoon na iyong Diyos. Di po ba? Dahil siya yung nagsasabi. At sa iyo kahit saan ka pumaroon. Amen? Kahit saan ka magpunta kapatid, kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Ang sabi rin sa John 16:33, sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Amen? Diba? Pag wala tayong nagsasabi ng ganyan, di ba para lalo tayong naguguluhan, hindi natin maiintindihan, lalo tayong nanghihina, di po ba? Pero sabi dito ng Panginoon sa John 16:33, sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Yung stress na lang tayo, wala na tayong kapayapaan sa ating kaisipan, sa paligid natin, wala na tayong kapayapaan. Pero ang salita ng Panginoon, ito lang ang sinasabi niya. Di po ba? Magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Amen? Pero may sinabi pa rito, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Amen? Tinapos na ng Panginoon to, di ba? Mga kapatid, tinapos na ito ng Panginoon. Kaya, ang nais lang niya sa bawat mga anak niya, di ba? Sa bawat sumusunod sa Panginoon, magpakatatag lang tayo. Amen? Magpakatatag tayo. Sabi pa sa 2 Timoteo, verse 1-7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katuwagan. Ang katuwagan hindi yan sa
nagagaling sa Panginoon, di po ba? Kundi espiritu ng kapangyarihan ng pag-ibig at disiplina sa sarili. Amen po. Kaya maging lagi tayong matapang. Hindi yung in a way na talagang kahit ano ay aawahin natin, kundi magpakatapang tayo sa darating na problema, susunod pang mga problema. Amen. Dahil yun ang kailangan natin, laging tayong maging matatag sa bawat pagsubok na darating sa atin. Amen po ba? Magpakatapang ka. Amen. Sabi pa dito sa teksto natin, sapagkat kung paano ako nagpahayag tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganun din ang gagawin mo sa Roma. Sabi dito, kung paano pinatutuhanan mo ang tungkol sa akin sa Jerusalem. Amen. Doon pa lang pinuri ni Jesus ang katapatan ni Pablo. Di ba? Ikaw na lingkod ng Panginoon, na ganyan yung nararanasan mo, pero nagpapatuloy. Amen? Nagpapatuloy. Di po ba? Sa kabila ng pagkakabilanggo, di ba? Pag-uusig, pagbabanta, mga kapatid, lahat yan naranasan ni Apostol Pablo. At pinuri ni Jesus ang katapatan niya. Di po ba? Nanitili siyang tapat sa pangaral. Amen? Yun ang nais ng Panginoon sa bawat isa atin. Maging tapat tayo sa pangaral, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Dahil hindi tinitingnan ng Diyos ang dami ng tagumpay. Kung ano mang na-achieve natin, hindi yun inaano ng Panginoon. Tinitingnan ng Diyos ang dami ng tagumpay. Hindi tinitingnan ng Diyos ang dami ng tagumpay, kundi ang ating katapatan. Maging tapat tayo. Amen. Nakita, lihiman. Amen. Maging tapat tayo sa Panginoon. Dahil ang sabi sa Mateo 25:21. Mateo 25:21. Sumagot ang amo niya, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan. Amen? Yun ang mararanasan ng bawat mga anak niya kung tayo ay nagiging tapat sa maliit na bagay. Amen. Isa kang mabuti. Sabihin sa atin ng dito, sabihin natin sumagot ang amo niya. Amen. Ang Panginoon ang ating Diyos Ama. Sabihin sa atin, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. O isa kang mabuti at tapat na anak ko. Amen. Naging matapat sa kaunti at pinagkatiwala sa malaki. Kaya anuman meron tayo, anuman meron sa atin na pinagkatiwala ng Panginoon, maliit, di po ba? Doon pa lang sa maliit na bagay, pinagkakatiwalaan na tayo. Hanggang sa nakita ng Panginoon, yung pagiging tapat natin, makikita natin na magiging kabahagi tayo. Amen? Itong mga nangyayari sa atin, alam natin na laging may pagpapala ang Panginoon sa bawat mga anak niya na tapat na sumusunod. Amen po ba? Hindi tinitingnan ng Diyos ang dami ng tagumpay, kundi ang ating katapatan. Sabi rin po sa unang Korinto, verse 4. Unang Korinto chapter 4, verse 2. At ang katiwalay dapat maging tapat. Amen? Naging tapat po ba si Pablo? Amen. Naging tapat po siya. Sa kabilangan ng kanyang pinagdaraanan, di po ba? Naging tapat pa rin ng ating Apostol Pablo. Kaya, salamat sa Panginoon. Ang sabi pa rito balik tayo sa verse natin. Sapagkat kung paano ka nagpahayag tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganoon din ang gagawin mo sa Roma. Amen? Sabi dito, kinakailangan mo magpatotoo ka naman sa Roma. Diba? Sabi dun kung ano yung nangyari sa kanya sa Jerusalem, ganun din ang gagawin mo sa Roma. May maraming nangyari sa buhay ni Apostol Pablo. Hindi lang siya natatapos sa Jerusalem, kasi hanggang sa pagdating sa Roma, yung gagawin niya ay lang siyang pinapalalahan ng Panginoon na magpakatatag ka at huwag kang matakot. Ito yung pangako at yung plano ng Diyos sa ating Apostol Pablo. Sabi dito, hindi matapos ang ministeryo ni Pablo sa Jerusalem na may mas malaking layunin
ang Diyos. Amen. Ang Roma ang sentro ng imperyong Romano, kaya ang ebanghelyo ay makarating sa mas maraming tao. Amen po. Makikita natin natupad ito sa mga sumusunod na kabanata sa 27-28. Sabi po doon, wala ako dito So, sabi doon sa Roma, verse 1, Roma chapter 1 verse 15. Iyan ang dahilan kung bakit nais ko ring maipangaral ang magandang balita riyan sa iyo sa Roma. Di po ba? Kaya hanggang sa Jerusalem, dalhin siya sa lugar ng Roma. Di po ba? Sabi doon, pinapalahanan tayo na lagi siyang magpakatapang at magpakatatag kay Apostol Pablo. Di po ba? Sabi rin sa Pilipos, chapter 1, 12-14. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na mga nangyari sa akin ay nakatulong na malaki sa ikalaganap ng magandang balita. Amen. Kaya hanggang sa ngayon, nararanasan natin yung kung paanong gumawa si Apostol Pablo, di po ba? Naranasan natin yan hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa panahon natin. Sabi sa 13, sapagat alam na ang lahat ng gwardiya sa palasyo at ng iba pang narito sa nabilanggo ako dahil sa pagsunod ko kay Kristo. 14, dahil din sa pagkakabilanggo ko, lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon, at lalo rin silang tumapang sa pagpapahayag ng magandang balita. Amen? Kaya ngayon sa panahon natin, talagang hayagan na ang pag-share ng salita ng Panginoon. Online, marami ng paraan, marami ng way para tayo ay makapagbigay makapag-share ng salita ng Panginoon. Amen? Hindi lang sa online, offline, pwede rin po. Mga kaibigan natin, abutin natin yung mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak natin, di po ba? Yung salita ng Panginoon, isama natin lagi sila sa ating mga panalangin. Amen? Kung paano rin na kagalakan ni Pablo na may pangaral yung salita ng Panginoon, sa bawat isa rin po sa atin, ay maging kagalakan natin. Kahit mga pamilya po natin o mga relatives natin, mga kamag-anak natin na hindi tayo, mayroong hindi magandang komunikasyon, patuloy nating abutin sa salita ng Panginoon dahil meron tayong dahilan kung bakit tayo nakakilala at tumanggap sa Panginoon. Di po ba? Sabi rin po sa Gawa, chapter 27, 23, verse 20-24. Sabi rito, nagpakita sa akin ng isang anghel, ipinadala siya ng Diyos na nagmamay-ari sa akin at aking pinaglilingkuran. 24. Sinabi niya, Pablo, huwag kang matakot, dapat kang humarap sa emperador sa Roma at sa awa ng Diyos, ang lahat mong kasama rito sa barko ay maliligtas dahil sa iyo. Amen? Nakita natin dito na sinasabihan na siya na pag-arating niya ng Roma, harap siya sa emperador. Di po ba? Marami siyang mga taas na makakausap ng mga opisyales. Pero sabi dito sa awa ng Diyos. Amen. Yun yung habag ng Panginoon, mga kapatid, talagang nararanasan natin yan. Kahit hindi tayo karapat-dapat na tanggapin yon, di po ba? Pero sa awa ng Diyos, sa habag ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos sa atin, di po ba? Kasama natin siya. Amen. So, kailangan nating magpatotoo kung paano yung sitwasyon na meron tayo. Na itong sitwasyon natin na maliit na problema, na pagsubok, na kakaharapin pa natin, di po ba? Ang Diyos lagi tayong nire-remind na magpakatatag ka at magpakatapang ka. Di po ba? Yun yung isang bagay na mas lalo tayong pinapalakas ng Panginoon. Amen? Di po ba? At minsan sabi pa dito, ang Diyos ay kasama natin sa gitna ng pagsubok. Amen? Akala lang natin na wala, pero mga kapatid, lagi
pasimula pa lang, hindi pa nangyayari yung mga pagsubok, yung problema, yung ikaka-stress natin, kasama natin ng Panginoon. Amen? At hindi tayo umaasa lang sa sarili nating tapang, sa sarili nating solusyon, kundi siya yung nagbibigay ng lakas sa atin. Amen po ba? Sabi pa dito, sabi nga sa Ikaw-lang Korinto, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas ng loob. Amen? Ang tunay na katapangan ay nanggagaling sa Diyos. Amen? Sa Diyos lang po nagmumula ang ating, sabi nga po dito, sa Ikaw-lang Korinto, Ikaw-lang Korinto, chapter 12, verse 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyong aking biyaya. Praise God. Dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Sinabi ni Apostol Pablo, diba? Sapat na sa iyo ang aking biyaya. Amen. Sa araw-araw nating ginagawa, pagising pa lang natin, biyaya ng Panginoon yan. Amen? At makikita, imagine mo, yung pagtulog mo pa lang, nandun na yung marami ka nang iniisip, yung mga dapat mong gawin, di po ba? Pero pagising natin kinabukasan, biyaya ng Panginoon yan, di po ba? Ang sabi pa rito, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Nakita ba ng ibang tao yung kahinaan natin? Hindi, kundi nakita yung kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Kaya buong galak kong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganon lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? Kaya wala tayong dapat ipagmalaki, kundi ang pagmalaki natin ay biyaya ng Panginoon at ang kapangyarihan niya na patuloy niya pinagkakalob sa bawat isa sa atin. Amen po ba mga kapatid? Amen. Sabi rin po sabi sa awit 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Amen? Awit 46:1. Huwag natin kakalimutan na sa kabila tayo na ganitong sitwasyon na meron tayo. Amen? Parang kailangan natin ng protection, ng covering ng Panginoon. Kaya sabi rito, kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Amen? Ang nais ng Panginoon, tumawag ka lang. Amen? Kahit hindi nga tayo tumatawag, nakikita ng Panginoon ang Diyos nang gumagawa sa atin. At ang nais niya, magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Magtiwala tayo sa Panginoon. Sabi pa dito, ang katapatan ay mahalaga sa Diyos. Amen? Maaaring hindi makita ng tao ang ating paglilingkod, ngunit nakikita ito ng Panginoon. Sabi sa Galatia 6:9. Amen? Yung ginawa ni Apostol Pablo, di po ba? Sabi dito, kaya huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti, dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Sumuko ba si Apostol Pablo? Hindi po eh. Kaya nga sinabi ng Panginoon, magpakatapang ka kasi marami pa siyang mga gagawin, di po ba? Kaya sa parito, huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Amen? Sa paningin ng ibang tao na parang hindi maganda ginagawa natin, amen, pero sa tamang panahon, matatanggap natin yung gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya mga kapatid, huwag tayong susuko dahil yung gantimpala ay matatanggap natin kung hindi tayo susuko. Amen? Sabi pa rito, walang makakahadlang sa plano ng Diyos. Amen. Di po ba? Na kahit na nangyari sa ating kay Apostol Pablo, di po ba? Walang nakahadlang para siya makarating sa bayan ng Roma. Di po ba? Sa lungsod ng Roma. Dahil mayroong plano ang Panginoon. Amen. Sitwasyon natin, malayo ako, nandiyan kayo sa Singapore, pero hindi nakakahadlang yung plano ng Panginoon. Lagi siya may gagawin sa atin. Amen. Sabi nga dito, maraming gustong pumatay kay Pablo, ngunit hindi sila nagtagumpay dahil may plano ang Diyos para sa kanya. Gawa 23:12-15, di ba? Maraming nagnanais sa patayin si Apostol Pablo, pero hindi sila nagtagumpay. Amen? Hindi yun ang nais ng Panginoon kay Apostol Pablo.
Kapag hindi pa tapos ang layo ng Diyos sa ating buhay, iingatan niya tayo ayon sa kanyang kalooban. Amen? Kaya marami pang pinagdaanan si Apostol Pablo dahil nakita natin yung pagsama ng Panginoon sa kanya. Kaya tayo ngayon, mga kapatid, sa sitwasyon mo na meron ka, di po ba, marami ka mang layunin pa, di po ba, yung purpose natin dito sa mundong ito, meron pa layunin ng Panginoon sa atin. At lagi nating tatandaan, iingatan niya tayo. Amen. Iingatan niya bawat mga anak niya. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, tayo. Iingatan niya tayo ayon sa kanyang kalooban. Amen. Sabi nga po dun sa Job 42, chapter 42, verse 2, alam ko pong magagawa niyo lahat ng bagay at walang anumang makakapigil sa inyo. Amen. Alam ko pong magagawa niyo lahat ng bagay kasi sino ba ang Panginoon? Di po ba? Siya lang naman yung lumalang ng langit at lupa. Lahat magagawa niya. Lahat ng bagay. At walang makakapigil sa inyo. Di po ba? Walang makakapigil sa Panginoon. Kung nais ka niyang paggandahin ng buhay, di po ba? Maging maayos ang sitwasyon mo. Lahat yan, walang makakapigil sa Panginoon. Nais lang talaga niya. Lagi tayong maging pagtitiwala natin, di po ba, yung pananampalataya natin, at lagi tayong mas magiging matatag sa bawat sitwasyon na meron tayo. Amen? Sabi rin po sa Isaiah 42, Isaiah 42 verse 27, sino makapagbabago ng plano ng Panginoong makapangyarihan? At sino sabi ito, ulitin ko po. Wala na. Sa Isaiah 42 verse 27, sino ang makapagbabago ng plano ng Panginoong makapangyarihan? Amen. Wala, di po ba? Wala po. Wala makakapagbago ng plano. Marami man tayong plano, pero ang Panginoon pa rin po ang susunod ayon sa kanyang kalooban. At sino makapagbibigay sa kanyang pagpaparusa? Amen. Kaya yung kaparusahan, amen, ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya nais niya ay maging matuwid tayo, maging tapat tayo sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Dahil sa mundong ginagalawan natin ay marami na tayong ibinibigay upang tayo ay mas lalong manghina, bumagsak, diba? Pero sabi dito, wala makakapagbabago ng plano ng Panginoong makapangyarihan. At walang makakapagpigil sa Kanya sa pagparusa. Kaya tayong mga anak ng Panginoon, amen? Gawin natin yung pinakamabuti natin yung paglilingkod. Gawin natin yung tapat na paglilingkod, mga kapatid. Amen po ba? Kung paanong natapos ni Apostol Pablo yung kanyang layunin, di po ba? Nagtagumpay siya. Praise God. Kaya alam ko, bawal sa atin magtatagumpay, di ba? Sabi nga po dito, kapag dumaraan tayo sa takot, amen, pag-uusig, kabiguan, o kawalan ng pag-aasa, maaari nating alalahanan sinabi ni Jesus kay Pablo. Ano po yung sinabi niya? Magpakatapang ka. Amen. Magpakatapang ka. Ito yung parehong Panginoon na nagpapalakas kay Pablo. Amen. Inanatiling tapat sa kanyang mga anak ngayon. Tayo, sino po ba yung mga anak niya ngayon? Tayo po yon. Maaring hindi alisin ng Diyos agad ang ating mga pagsubok, ngunit ipinapangako niya ang kanyang presensya, ang banal na espiritu, ang lakas at ang katiyakan ng kanyang layunin para sa ating buhay ay matutupad habang nananatili tayong tapat sa Kanya. Di po ba? Nananatiling tapat sa Kanya. Amen. Kaya yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, manatili tayong tapat, magpakatapang tayo, magpakatatag tayo sa bawat mangyayari sa atin at kakarapin pa natin mga problema, pagsubok na mararanasan natin. Alam natin, isang bagay lang tiyak, mga kapatid, kasama natin ang Panginoon at hindi niya tayo iiwan. Di po ba? Pangako ng Panginoon yan. Ano man yan, mabigat man, simple lang, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya, katulad ni Apostol Pablo, magpakatapang tayo, maging matatag tayo. Amen. Huwag tayong manghina at mararanasan natin yung kapayapaan,
kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Kasama natin ang banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito at patuloy natin na maranasan. Amen? Kung paano naranasan ni Apostol Pablo yung nangyari sa kanya sa kasalukuyan sa sitwasyon natin ay mas lalo tayo maging mas matatag. Amen? Kaya sa bawat isa diyan mga kapatid sa lugar ng DFC Singapore, patuloy tayong maging kalakasan ng bawat isa. Lagi tayong mas maging matatag ang bawat mga kapatid ko diyan at patuloy tayong sinasamahan ng Panginoon. Kasama natin ang Panginoon sa bawat pinagdaraanan natin. Amen po? Kaya wag tayong bibitaw, manatili tayong tapat at yung pagiging pagsunod natin sa Panginoong Hesus ay nandun ang kagalakan, ang pag-ibig. Amen po ba? Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito at patuloy kayong palakasin ng salita niya at patuloy tayong gamitin sa bawat ministeryo na meron tayo. Kaya salamat sa umagang ito at tayo nga po yung manalangin. Hallelujah. Amen Diyos. Salamat Panginoon sa umagang ito. Kaya Diyos na patuloy naming pinapupurihan Panginoon. Salamat o Diyos sa buhay, sa kalakasan Panginoon, sa iyong biyaya, sa pag-ibig Panginoon. Hallelujah. Salamat o Diyos na patuloy niyo kaming pinapalakas, pinibigyan ng katatagan Panginoon. Hallelujah. Ang iyong presensya patuloy namin nararanasan. Salamat o Diyos kung paano kayong gumawa kay Apostol Pablo. Patuloy namin nararanasan o Diyos hanggang ngayon na patuloy niyo kaming pinapatatag Panginoon. Hallelujah. Salamat sa pagsama Panginoon at hindi pag-iwan sa bawat isa amin o God. Hallelujah. Patuloy namin kayo o Diyos. Magawa namin ang pinakabuti namin paglilingkod. Maging tapat ang bawat isa o Diyos. Hallelujah. Na makasunod Panginoon sa iyong kalooban. Patuloy namin dinadalangin Panginoon ang aming mga buhay. Patuloy niyo kaming ayusin Panginoon. Patuloy ang aming kaisipan. Patuloy niyo o Diyos na bigyan Panginoon ng nagmumula sa iyong presensya o God. Hallelujah. Bigyan kami o Diyos ng tamang desisyon Panginoon sa araw-araw naming mga buhay, ng wisdom, ng knowledge Panginoon. Paano namin gagawin ng mga bagay na ito o Diyos. Hallelujah. Samahan kami o Diyos ng iyong banal na Espiritu sa bawat oras ng aming mga buhay Panginoon. Hallelujah. Sa bawat isa Panginoon may pinagdadaanan, may sakit Panginoon. Hallelujah. May problema o Diyos. Hallelujah. Kaya ang Diyos na patuloy, Panginoon, na magbigay sa kanilang kapayapaan, Panginoon, ng comfort, o Diyos, sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Ingatan niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid sa lugar ng Singapore, saan man sila magpunta, Panginoon. Hallelujah. At patuloy na maging pagpapala, Panginoon, sila sa bawat isa, sa kanilang trabaho, sa kanilang mga employer, Panginoon. Hallelujah. Kaya ang Diyos na Panginoon, lagi mag-iingat. At dalayan ko, o Diyos, na lagi nilang panghawakan ng iyong salita, ang iyong pangako, Panginoon, ay patuloy na mararanasan ng inyong mga anak nito, O God. Hallelujah. Salamat sa ministeryong ito. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa buhay ni Apostol Pablo, Panginoon. Hallelujah. At sa bawat isa, Panginoon, sa mga buhay namin, Panginoon. Kayo ang patuloy, O Diyos, na lagi namin kasama, Panginoon. At lagi namin panghahawakan. Hallelujah. Ay yung presensya, O Diyos, laging kumakatagpo, Panginoon, sa bawat mga buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Kaya ang Diyos na patuloy naming dinadakila, Panginoon. Hallelujah. Pinapasalamatan, O Diyos. Hallelujah. At sa lahat ng bagay, Panginoon. Hallelujah. Kayo ang Diyos na maitaas sa aming mga buhay. Maging sa aming mga pamilya, O God. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Biyayaan niyo po ang bawat isa. So umagang ito, Panginoon, saan man kami magpunta, O God. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise be to God. Salamat po sa Panginoon, sa kanyang salita, at sa bawat isa diyan sa atin sa lugar ng DFC Singapore. Salamat sa inyo mga kapatid. To God be all the glory. Amen. Salamat po. God bless everyone.